I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. Hindi nga ikaw ang mastermind, yung pinsan mo. Siyempre, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung second in command. Kasi ikaw yung Speaker of the House eh. Command responsibility mo, yaang nasa Kongreso dahil ikaw yung Speaker. So, lahat ngayon nung gagawin nung nandyan sa Congress, sa House of Representatives, hindi nila pwedeng gawin nang hindi mo binibigyan ng permiso. Now, paano ngayon na nadamay dito yung pinsan mo? Hindi ka naman gagalaw yung ganyang kalaking nakawan kasi hindi nyo naman maikakailanan na may nakawan talaga eh. Hindi na nila mapipigilan na talagang may nakawan. Ang problema lang kasi natin ngayon, yung kung sino talaga yung mastermind. So itong issue na ito, nagtatalo na lang ngayon. Si Bongbong Marcos ba ang mastermind or si Romualdez? Kasi silang dalawa lang yun eh. It's either si Romualdez or si Bongbong Marcos. Hindi naman pwedeng maging mastermind si Saldico kasi subordinate mo lang yan eh. Kumbaga under sa'yo yan, underlink mo yan eh. Walang ganon. So ang pinaka ngayon dito, sino sa inyong magpinsan ang mastermind? Yun ngayon yung hindi nyo na kayang itanggi at nandun na ngayon ang mga tao sa pag-iisip na si Bongbong Marcos ang mastermind. Yun naman ang lumalabas sa mga investigasyon. Ngayon, ano nangyayari dito? Inilalaglag ngayon ito si Romualdez at gustong palabasin ngayon itong administrasyon. Walang nagnakaw dito hindi nagnakaw si Bongbong Marcos. Pero kung titingnan mo, may perang papunta sa Malacanang, andyan sila Bersamin, andyan sila, kasi executive yung mga, yan sa DPWH, imposible na kung ang ituturo mong mastermind ay si Romualdez because of command na responsibility, yung mga magnanakaw na kongreso, hindi naman gagalaw yung magnanakaw na yun kung hindi alam ni Romualdez. The same thing na itong mga nasa executive, hindi naman magnanakaw yung mga yan nang hindi alam ni Bongbong Marcos. So ngayon ang problema dito kasi, kaya naglalaglagan sila, wala nang dudang nagnakaw sila eh.
ang pinoprove na lang dito sino yung mastermind. Ngayon, ang ginagawa nito si Bongbong Marcos, ng grupo ni Bongbong Marcos, ang balak ituro lang ay ito si Romualdez. Isipin mo, aalis ito, kasi magpapagamot daw. Bakit hindi pinayagan? Hindi pinayagan ni ni Remulla, baka daw tumakas, baka daw hindi na bumalik. At may kinasuhan na yata sa Sandigan Bayan itong si irarapol na yata yung kaso, no. So basically tutuluyan talaga ito si Romualdez. Ito pumalag. Palag yan pinalagan niya yung itong pinsan niya na hindi niya binabanggit yung pinsan niya. Sino ituturo niya? Pag itinuro niya si Saldico, siya naglagay kay Saldico. Siya yung Speaker of the House. So, hindi niya pwedeng ituro si Saldico kasi walang maniniwala sa kanya. So, basically, ang ituturo nito, pagdating ng araw, yung kanyang pinsan. Kung maglalaglagan sila. Kasi silang dalawa, yung starring dito ang pinaka-starring dito, si Bongbong Marcos at saka ito si Romualdez. Hindi naman papayag ito na makulong. Makukulong siya. Biro mo plunder, walang no bail. Kung abutan pa ni Sara Duterte itong mga ito, di lalo na. So talagang itong si Bongbong Marcos, walang kinikilalang ito sa bagay. Ginawa niya na nga kay Sara Duterte. Dito pa sa pisa niya na kaysa siya makulong. Kasi kung titignan mo yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos, hindi naman Marcos Ibang lahi na. Tsaka pansinin niyo, no? Matagal ko napapansin yan na inilalaglag nila si Romualdez Panoorin niyo yung mga vlogger nila, lalong-lalo na si Mike Lungkat at Cervera. Binibira nila si Romualdez Binibira na nila si Romualdez. Sabihin, may utos sa kanila na ilaglag na ito si Romualdez. Kasi hindi naman nila bibirahin yan kung walang utos sa kanila Yung mga vloggers, hindi nila gagalawin yan si Romualdez kung hindi inuutos doon sa taas. Ganun kasi yan lagi nilang binibira si Romualdez, inilalayo nila kay Bongbong Marcos. So, ang problema nito ngayon, sa lagay ba naman papayag si Martin Romualdez na siya lang ang makulong? Samantalang yung iba ay mas malaki siguro ninakaw. Siyempre, yung pinaka-mastermind, mas malaki ang ninakaw. No, kaya nga kung titignan nyo kasi, sinasabi nila na si Saldico raw ay nahuli or nasabat dahil doon sa immigration document o yung problema. Hindi ako naniniwala doon kasi hindi naman tanga si Saldico para pumasok doon kung alam niyang yung kanyang document ay may problema. So kung titignan mo yung sitwasyon, nahuli daw si Saldico sa immigration law nung paglabag sa immigration. Tapos eto si Romualdez biglang magpapagamot. Bakit ngayon ka lang magpapagamot? Kung kailan nahuli si Saldico, doon ka palang magpapagamot. So kung pagduduktok-duktokin mo, ako, ang tingin ko dito, ito ang gagawin nilang sacrifice, itong si Romualdez. Kasi, sabi nga natin, ang hinahanap na lang natin dito, yung mastermind. At wala naman pwedeng maging mastermind dyan sa daan-daang bilyon na yan, o trilyon na nga na nakawan, kung hindi si Bongbong Marcos lang, at saka si Romualdez. Hindi po pwedeng si Saldico. Hindi kakayanin. Hindi sa nakakita ng unang-una sila naglagay diyan kay Saldico diyan sa appropriation. Paano pwede namang iba? Bakit nila inilagay diyan? Sabihin, tao lang nila si
saldi ko. So, kaya nila inilagay diyan 'yan para gamitin nila. Eh, ang tanong, sino naglagay? Si Romualdez. O, paano ngayon sasabihin mo ang magiging, kung hindi mo puwedeng ituro si saldi ko. Kaya lang baka mamaya ang gawin ni saldi ko bumaliktad, iligtas yung sarili, ah, ikaw lang ang ituro. Sabihin utos mo. Sasabihin walang ano kay Bongbong Marcos, walang nakarating na ano, bla bla bla. Oo. Diba? Ngayon, daldal ka ng daldal. Noon, tatawa-tawa ka lang. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Yun, nag-umpisa raw nagmula daw sa executive. Sino ba ang executive? Si Bongbong Marcos. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of... Oo nga, ang problema kasi dyan sa Kongreso, kontrolado mo nga, kontrolado nyo magpinsan. Ngayon sinasabi mo, hindi naman, kumbaga sinasabi niya, hindi naman nag-iisa lang ang Congress, maraming tao na hindi isa ang direksyon. Ang problema kasi, kontrolado nyo nga takot nga sa inyo At kaya nga na-impeach nila si Sara Duterte because of you. Binigyan mo sila ng proyekto na yun naman ang ninakaw nila. At kung hindi naman sila susunod sa'yo, hindi sila kaya nga merong mga iba dyan walang proyekto, yung mga kalaban nyo sa politika, yung pumapabor kay Sara Duterte, di ba wala naman silang mga allocable ba tawag doon, bla bla bla. So, kahit na wala ka doon, ikaw pa rin ang may control doon. Huwag mo linisin yung sarili mo. Hindi ka makakalusot dito. Hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership. Oo nga, totoo yung sinasabi mo. Pero ikaw pa rin ang nasusunod, kayong magpinsan. Kaya nga napunta lahat yung budget sa ang program pan, kung saan sa mga ayuda. Kasi nga kayo ang nasusunod. Yung sinasabi mo, supposed to be, dapat ganun. Supposed to be, ganun talaga dapat ang Kongreso. Kaya lang, dahil kayo magpinsan na magnanakaw kayo, kinontrol nyo. Ngayon, nagtuturoan kayo. Kayo magpinsan. Nung mabuking kayo, di ba? 10 members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations. Kahit na anong sabihin mo, vice chair, maraming chair, kahit may table pa yan, takot nga Kontrolado nyo nga magpinsan Kaya nga nagkaroon ng trilyon na nakawan dyan dahil sa inyo magpinsan. Ang tinatanong ng hinahanap na lang dito, alam na namin lahat ng mga kongresista ay magnanakaw. At yan ay mananagot pag naging presidente na si Sara Duterte. But now, ang hinahanap namin, yung mastermind. Naniniwala kami sa aming opinion na si Marcos ang mastermind. Kasi hindi ka naman gagalaw, hindi naman magnanakaw kayo ng ganyang kalaki
kung hindi alam ng presidente. At kung ang presidente naman na hindi kasabot yan, siyempre hindi siya papayag na nakawin nyo yung ganyan-ganyan trilyon. So, wala kayong lusot dito. Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, Oh. if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberation? Hindi nga, takot nga eh. Ginagawa mo naman kami tanga eh. Di ba nga, pag may nagre-reklamo, dyan lang sa dinidemanda nyo. Ganun kayo ka-powerful. Oh. Si Sara Duterte nga, pinagtulong-tulungan nyo. Di ba, hanggang ngayon, pinagtutulungan nyo pa rin. O ngayon, ikaw ngayon ang target nitong mga ito, nag-iiyak ka. Oh. Pwede, sabihin mo na yung totoo kung sino, hindi yung marami ka pang dakdak. Sabihin mo kung sino yung sinasabi mo, hindi ka bang mastermind. Or even during the plenary, the budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Ang problema nga, tama yung sinasabi mo, kayong tatlo. Ang problema, magkakasabot nga kayo. hindi naman kayo makakapagnakaw ng ganyan daan-daang bilyon o trilyon kung hindi kayo magkakasabwat. Ngayon, ang hinahanap na lang namin, ituro mo talaga kung sinong mastermind. Kami, maliwanag naman sa amin na ang mastermind na sa bigat noon, sa magnitude noong nakawan, ay hindi po pwedeng hindi alam ng presidente. At may nagtuturo nga sa presidente na siya ay nagkapera, katulad ni Saldico, yung mga sundalo. So, merong nagtuturo sa presidente. So, ito intindihin mo, Martin, ang ginagawa sa iyo dito ni Bongbong Marcos, isinasakripisyo ka para ikaw sa iyo na lang maputol yung link. Hindi na makaabot kay Bongbong Marcos. Papayag ka ba noon? Baka mas malaki yung nakuha nila kaysa sa iyo. Yung anak niya, papayag ka ba noon? Ang tanong, papayag ka ba na ikaw ang isakripisyo? Nasa sa iyo yun. This is something I want the public to understand. Oh. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Naiintindihan namin yun. Pero hindi naman nangyayari yung sinasabi mo. Kasi nga, magkakasabot kayo, executive, legislative, nagsabwatan kayo. Nagsabwatan kayo. Bakit ngayon sinasabi mo, ipinapaliwanag mo kung ano yung proseso? Naiintindihan namin yung proseso. Kung sinunod nyo yung proseso ng tama, at hindi nyo dinikta, kumbaga naging matapat kayo, di sana walang nakawan. Ang malinaw dito, may nakawan. So hindi makukuha sa paliwanag mo na ganito. Ang hinahanap na lang namin, sino yung mastermind para mapanagot. At ang nangyayari dito, Martin, baka ikaw ang gustong iturong mastermind. Ako, hindi naman din ako naniniwala na ikaw ang mastermind. Siyempre, maaaring ikaw ay second ka doon sa mastermind. Pero definitely, hindi ikaw ang mastermind. Dahil hindi mo naman gagawin yung ganyang kalaking nakawan. Kung hindi ikaw ang presidente, magagalit siyempre yung presidente. Alam nga namang maloko nyo yung presidente sa ganyang kalaking pera. So, naniniwala ako sa iyo na hindi ikaw ang mastermind. Pero ikaw yung pangalawa doon sa mastermind.
Oo, ito maglalaglagan na kayo ngayon, issue nyo ngayon, kayong dalawang magpinsan. To, yayariin ka ng pinsan mo, bahala ka kung papalag ka. Tsak makukulong ka rito. Kasi yung Remulla, babanatan ka. Bakit ka mo? Kasi yung mga Remulla kasi may political interest din sa 2028. Yung kapatid niya si John Vic is either tumakbong vice president or president. Pero tingin ko baka tumakbong vice president yan si John Vic Remulla at gusto nilang maglinis para yung malinis yung pangalan ni Bongbong. Dati yung pangalan mo nililinis, kaya lang hindi talaga pwede. Sapagkat kung lilinisin yung pangalan mo, ganito kasi ginagawa nila nung una eh. Ang gusto nilang iturong mastermind, si Saldico. Pansinin nyo si Lacson, inililigtas niya ito si Romualdez at saka si Marcos. Ang gusto nilang ituro, si Saldico lang, hindi ka panipaniwala. So hindi ka panipaniwala na si Saldico ang magiging mastermind. Kaya nga ang ginawa ni Saldico, naglabas ng video at nagtuturo siya. So ngayon, kumbaga hindi talaga uubra na kay Saldico lang matapos yung pagnanakaw, yung mastermind. So, ang ginagawa ngayon itong administrasyon, si Martin Tambaluslos ang itinuturo nila. Baka sakaling ito, sa pag-iisip nila, ay maniwala ang tao. Hindi rin maniniwala ang tao na si Tambaluslos ang mastermind dito. Kasi napakalaking pera, trilyon eh. So talagang hindi maniniwala ang mga ayan, isipin mo, kinasuhan ka ng plunder, di nakakulong ka. Tapos gusto mo magpagamot, tatakas ka raw, sabi ni, baka ka raw tumakas. Isipin mo, binabalagbag ka na. Oh. Di ba? Alam ka namang ikaw, nako talagang pag ikaw nakakulong ka, tapos naging presidente si Sara Duterte, hindi ka talaga makakawala. Yung halimbawa, abutan ka, siyempre, no bail yan. Hindi naman matatapos agad yung kaso mo ng 2 taon. O di kung presidente na si Sara Duterte, nasa kulungan ka pa, tapos ka. Niyari ka nung pisan mo. Di ba? Patay ka. Anong gagawin mo ngayon? Kung ako sa'yo, ituro mo na laglagan na alam mo, pag-adik ang tao, walang hindi kinikilabutan, hindi nakakakilala ng ano yan. Tagina, maglaglagan kayo, sige. Utay na. Ewan ko sa inyo. Tayo na. Hindi kasi umubra yung unang nila na iligtas nila si Romualdez at si Bongbong. Ipaako kay Saldico kasi hindi ka panipaniwala eh. So ngayon eto, gusto nilang ipaako kay Romualdez, pumalag si Romualdez. Siyempre papalagyan, sayang naman yung mga pera mo tapos makukulong ka lang. Naka, yan sinasabi ko sa inyo eh. Ay, mga BBM vlogger na mga Nino Barsaga, di ba dati purim-purim mo ito si Romualdez, bakit ngayon nilalaglag niya? O talaga kayo, wala kayong mga kwenta. Ay, paalam na nga. Iska.